Bible sa 1 Corinthians chapter 9 verses 19 up to 23. 1 Corinthians chapter 9 verses 19 up to 23. Kita lang maayos dyan? Yes. Okay, so 1 Corinthians chapter 9 verses 19 up to 23. For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. Unto the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak I became as the weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this I do for the gospel's sake, that I might be partaker of it with you. The word of the Lord. Okay, pwede na po tayo magsiupo. Okay, so bilang introduction po, may idea po ba kayo kung ilang tao meron ang mundo? 7 billion. Okay, according sa World Factbook by the CIA, almost 2 or 1.7 people in the world die each second. Worldwide po ito ha, buong mundo po ito. Bawat minuto, mayroon pong 102 people na namamatay. Nasusundan niyo po ba ako? Bawat oras, 6,998 po katao ang namamatay bawat oras. Baka sabihin niyo, Pastor, ba't ka napunta sa mga namamatay? Bawat araw, mayroon pong 146,347 katao ang namamatay. Bawat taon, mayroon pong 53.4 million ang namamatay. Most of them are dying without Christ in their lives. Amen ba? Imagine mo na lang, sa bawat taon, mayroong 53.4 million ang namamatay, pero karamihan po sa kanila ay hindi po nakakilala sa Diyos at hindi ligtas. So although we cannot lead every one of those people to a saving knowledge of Christ, we need to do as much as we can to show everyone that it takes to go to heaven. What it takes to go to heaven. Amen ba? At dyan po papasok ang soul winning. Hanggat hindi tayo matutong mag-soul winning, yung ratio na yon, yung numbers na yon, ay hindi magbabago. Amen ba? Okay, so Jesus said, the harvest is plenty, but the laborers are few. So sabi niya sa Matthew chapter 9, verse 37 up to 38, the harvest is plenty, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest fields. Now, I don't care kung ilan ang dadalo, basta yung mga dumadalo na yon ay matutong maglingkod at mag-akay ng kadulo. Amen. Amen? So our aim for this topic, for us to be motivated in soul winning, for us to do something, anything or everything possible we could for the salvation of others. Alam ko may mga karanasan na kayo na nakapag-invite or napapahiya dahil sa inyong pag-iimbita, pero hindi enough yun na we have to give up. As long as mayroon tayong buhay, mayroong purpose ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Okay, so tanong ko sa inyo, ano po ba ang soul winning? Pag-imbita? Pag nakarating na ng church, away mo sila? Ha? Para mag-gawin sila sa worldly. Away sa worldly? Things. Anong klaseng win yung sinasabi mo?
W-I-N o W-E-A-N? Yung malutas pag. May lapit siya sa Panginoon. Okay. May punto ka? Ano ba? Ako na lang. Maintindihan na po natin ang soul winning kung maintindihan natin muna kung what it is not. Soul winning is not stealing the members of the church already established. Kaya ako, pagka may church kayong isang tao, lalo kung born again or full gospel, halos hindi ko na pakikialaman. Pwede ko siyang i-mentor, pwede ko siyang tulungan, pero hindi ko siya uudyukan na lilipat sa church ng Galosay. Because soul winning is not stealing the members of church already established. Pwede siguro kung ang church na pinagdadaluhan ay hindi katotohanan ng ipinapangaral just for the sake of religion or kulto ang church na yun, pwede mo silang imbitahin, pwede mo silang i-wing doon at dadalhin sa church na kinaroroonan mo. Pero kung born again at mayroon naman pastor na nangaral, huwag nyo nang pakialaman. Mga pirata baga. Kasi kung magkaganon, it is meant to build our own house with the ruins of our neighbors' mansions. Pinapadami mo yung Galosay, pero sinisira mo yung mansion ng kabilang church kasi kinukuha mo yung members nila eh. Pero may mga taong ganyan, para sa Diyos daw, nagsusoul win daw sila. Kaya ako, kapag meron akong kilala na hindi na uma-attend sa church na ito at wala pang church na dinadaluhan, okay lang sa akin yun. Walang problema yun. Hindi na dumadalo eh. Meron akong kakilala, nakalaro ko sa basketball, tinatanong ko kung uma-attend pa. Walang malinaw na sagot sa akin, nalaman ko na lang sa iba na matagal na palang hindi dumadalo. Noong malaman ko na hindi na dumadalo at wala pang dinadaluhan, saka ko ini-invite. What's the point na may dinadaluhan tapos i-invite mo pa? Yes. Diba? Okay, so the increase of the kingdom is more to be desired than the growth of a clan. Oo nga naman. Minsan si Grace, naalala ko si Grace, nagtampo daw, nagtanong siya sa Lord kasi yung ang tagal-tagal daw niya inakay, hindi daw niya maakay. Naimbita lang minsan sa kabilang church, umatin agad. Pero hindi mo dapat ipagtampo yun kasi hindi ka naman dapat magiging local church centered, kundi kingdom centered ka. Ang importante naman, mawin yung kaluluwa eh. Eh kaysa naman, dumadami nga ang Galosay, may 1,000, pero yung kabuuan ng kingdom, bagsak naman. Yes. Diba? Amen. Okay, so, pangalawa, soul winning is not to be accomplished by hurriedly inscribing more names upon our church roll. Hindi porkit, dami na attendance Hindi porkit marami na ang dumadalo, linggo-linggo, ay soul winning na yun. Hindi mo naman alam kung talagang ligtas na lahat mga yun eh. Amen. Meron dyan, nakikibarkada lang, nakikibirthday lang. Masarap kasi tanghalian. Hindi ko sinasabing hindi dapat tayo makatingin doon sa attendance kasi ginagamit natin yan sa health and safety, pero hindi, ang isa pang ibig sabihin ito is, okay? It is a good thing for people to see the nakedness of the land through statistics or decrees, that they may be driven on their knees before the Lord to seek prosperity. Ito magandang example. Sapul. Minsan kasi kapag nakatingin tayo sa dami ng bilang, medyo magiging complacent na tayo. Pero kapag ganito lang ang bilang natin, lalo tayong lalo tayong magsisipaging manalangin. Lalo tayong ma-motivate na maglingkod pa sa Panginoon. Amen ba? Klaro ba? Okay? On the other hand, it is by no means an evil thing for workers to be encouraged by having some account of results set before them. Kaya kung napapansin nyo
yung mga nagpabaptize sa God Most High, naka-isang album sa Facebook yon. Pwede kong balikan kung sino mga yun, pero hindi lahat na nagpabaptize dito ay nanatili dito. Yes. Amen ba? Amen. Sa ibang churches ganun din. Minsan kasi, sabi naalala ko si Benihin nung nagpunta sa Earl's Court way back 2007. Sa mga Muslim countries daw, marami nang tumanggap sa Panginoon. Sabi, may 1 milyon na daw. Sabi niya, ano katunayan yun na 1 milyon ang tumanggap sa Panginoon? Ito, 1 milyon na certificate of water baptism. May punto sa doon, pero hindi guaranteed na nagpa-water baptize yung 1 million na yun. Lahat na yun ay saved na. Nakasunod ba? Amen. Okay? So, do not therefore consider that soul winning is or can be secured by the multiplications of baptisms and the swelling of the size of your church. Yes. Amen. Hindi porkit masikip na tayo, yun naman pala, kinahin lang ng space yung space ng church doon sa mga tamboriners. Sumisikip. Kahit dumami pa man daw tayo, hindi tayo dapat magpakasiguro doon sa bilang. Yes. Minsan, nung sa El Shaddai pa ako, nag-walk of faith ang taga El Shaddai noon, from PICC to Paranaque. Sabi ng isang kasama ko sa ambulance, tingnan mo nga naman yan, Brother Edmond. Kung hindi nakakilala sa Diyos ang mga yan, hindi maglalakad yan. Sabi ko sa kanya, huwag kang pasigurado dyan. Sabi ng Panginoon, hindi lahat tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Kundi yaon lamang sumusunod sa aking kalooban. Malay mo, naglalakad lang yan para gustong pagalingin. Amen. May punto ba ako? Okay, so do not count the chicks if the eggs are still unhatched. Yes. Minsan naman kasi, nagbibilang na ng sisiw, hindi pa napisa yung itlog. Okay? Pangatlo, it is not merely to create excitement. Na minsan, sabi nila, bless na bless kami. Bakit? Kasi ang daming umiyak. Ang daming naghahabol. Paano pag wala nang naiyak? Wala nang nahabol, hindi na kayo mag-bless. Minsan naman kasi, yun ba, tinitingnan natin yung reaction ng tao kung apektado ba sila sa preaching o hindi. Halimbawa yan, natutuwa ako kay kasi talagang naiyak Ayun naman pala, linggo-linggo naiyak. Meron naman kasi mga pastor na ang kanila pong approach sa yung i-compromise yung tao, i-compro nila na maggagamit pa sila ng yung mga nanay na namatay para lang mapaiyak yung tao. Meron na akong kilala pupunta sa isang lugar, tapos kunyari magdadampot siya ng bata, susuhulan lang niya ng 5 piso yung bata, pagdating sa prayer meeting, sasabihin niya, itong bata na ito, matagal nang hinanap ng nanay niya. Tatayo naman yung isang nanay, anak, salamat sa Lord, nasumpungan kita. Hallelujah. So, flowing tears and streaming eyes, sobs and outcries, hindi dapat yun. Hindi ko sinasabing bawal umiyak kung talagang leading naman ng Holy Spirit na maiyak ka. How I wish na, lagi akong makaiyak Lagi akong napapaiyak. Ang personality ko kasi hindi ako mahilig umiyak. Minsan napapaiyak na, pinipigilan ko pa. Pero ang gusto ko sabihin doon, hindi ko sinasabing bawal umiyak, pero hindi porkit naiyak, nawin mo na. Baka naman magaling lang talagang umiyak. So, naintindihan natin what it is na. Ngayon naman, what it is. Una, ang soul winning is instructing a man that he may know the truth of God. Sabi ng Titus or 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang kalooban ng Diyos, it is God's desire for all men to be saved and know the truth. Amen ba? So dapat kaisa tayo sa nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makakilala sa katotohanan. Okay? So, Matthew chapter 28 verse 19, sabi ng Lord,
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. Amen. So, isang process sa pag-soul win is maturuan sila ng salita ng Diyos. Kaysa naman, ginagamit natin ang birthdays para makapag-invite, pero hindi yun ang main point na mag-soul win. Amen? Hindi naman masamang kumain. Hindi naman masamang maganda sa birthday, pero paano pag wala ng birthday? Pupunti na tayo lagi. Nasusundan ba? Okay? So, Mark chapter 16, verse 15, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So, ang gospel, it is news. There is information in it, and there is instruction in it concerning matters which men need to know. Kaya nga, sabi ko nga noong linggo, it is my prayer na hanggat maaari tayong lahat ay makapag-mentor, hindi lang tayo puro daldalan habang nagkakainan. Baka naman mapunta yung daldalan na yan, baka saan pa mapunta yung usapan. So, ini-encourage ko ang bawat isa na makapag-minister, malaman lang natin kung ano yung problema ng isang tao. Paano natin ma-minister? Paano tayo makatulong sa isang tao kung hindi man lang natin alam yung kanyang sitwasyon? Hindi. Alam mo naman kung ano ang desire mo, kung bakit mo kinikilala ang isang tao. Bakit ka apektado kung sasabihin nilang chismoso ka? Meron nga dyan nagsabi, ang GMH daw, gossip most fan. Pakialam ko sa kanila. So, okay, pangalawa, not only instructing the hearer, but impress them so they may feel it. Ang purpose ng instructing them with the gospel is to touch the head, pero kapag sinasabing impress them is to touch the heart. Okay? Limping ministry, yung long doctrinal leg, but short emotional leg. Ano yung limping? Ano basta Tagalog yung limping? Pipilay-pilay ba? Kasi sabi ng Proverbs 26 verse 7, the legs of the lame are not equal. Wala akong tinutukoy, ha? Baka saan pa pumapasok yung isip niya? Okay? Proverbs chapter 26 verse 7, the legs of the lame are not equal. Kaya nga, pwedeng long doctrinal leg, pero short emotional leg. May mga churches na ang galing pagdating sa pangangaral, pero hindi nila natatouch yung puso ng tao kasi sila mismo naman, wala silang pag-care, wala silang affection doon sa mga tinuturuan. Ang galing lang sila sa head knowledge. Kaya ang sabi ng Biblia, kahit na ibigay mo pa man ang sarili mo para sunugin, alang-alang sa iba kung wala ka naman ng pag-ibig, para ka lang batingaw na o maalingaw-ngaw. Kasi wala kang puso. May head ka nga, pero wala ka naman puso. Yan lang. Nagkaroon na ng katuruan, tumanggap ng katuruan yung isang tao, pero hindi mo na-touch ang kanilang puso. Yes. Does it make sense ba? Okay? So, a sinner has a heart and a head. We need to touch both. Tama? So, they must feel sorrow for sin and some measure of joy yan, in the reception of the word. Matutuwa sila na nakapakinig ng salita ng Diyos, pero nandoon din yung magiging sorry sila, maging sorrowful sila dahil sa kanilang mga pagkakasala. Kaysa naman, ang tagal-tagal na umaattend sa church, pero nagkasala na, happy pa din. Oo. Hindi mo na-touch yung puso nila. Kaysa naman, ang tagal-tagal na umaattend sa church, pinagpapala na, pero hindi pa rin marunong gumiti. Parang miserable lagi yung buhay. Parang walang joy. Yes. Amen? Amen. Sabi na nga ng Biblia, rejoice in the Lord always. Tapos akala mo kung yung mukha, ikakain ng tao. Oo. Hindi mo drawing. Hindi mo drawing. Tatanungin mo lang ng konti, bugnutin
Okay, pangatlo, working for a desired end. Ang soul winning is working for a desired end for a man to be born again. Why? Kasi sabi ng Lord, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ni kahit yung isang tao na yan, 4 na beses pang aatin ng church sa isang linggo, sabi nila, pag may, ewan ko kung mayroon na kayong na-meet, pag inimbitahan mo, punta ka ng church, hindi na, baka lalampas na ako ng langit. Yes. Oo. Kasi na, lalampas ng langit, kasi sa umaga, umatin sa Catholic, sa tanghali, umatin sa born again, kasi may laging birthday party doon. Sa hapon, kung ano-ano naman ang inaatinan, sabi nila, huwag na, baka lampas na sa langit. Pero kahit ilang beses ka pang mag-church, hanggat hindi ka na born again, hindi pa rin na-win ang tao na yon sa kingdom ng Lord. Kasi sabi ng Lord, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Amen? Okay, isa pa. Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So hanggang walang pagbabago ang isang tao, hindi natin masabi na siya'y nawin na. Kasi sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hanggat ang isang tao ay nanatili sa kanyang lumang pagkatao, hindi siya nawin sa kingdom ng Lord. Amen? Okay? Isa pa, ando doon yung true conversion, manifest faith in Jesus. In Jesus po yan. So dahil sila ngayon ay na-convert na, sila ngayon ay na-born again na, ando doon yung sila'y namumuhay sa pananampalataya. No offense sa Catholic Church. Ang doctrine kasi ng Catholic Church, dapat gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Tama? Mali. If ba yung pastor? Ha? If Jesus? In yan. Faith in. Ganun na tayo naman. Ganun. Pero ganun din pagkaintindi natin dati. Gumawa tayo ng mabuti para maligtas. Mali po yun. Kasi kung ang pagkakaligtasan ay makakamtan sa paggawa ng mabuti, edi hindi na nagpakamatay si Jesus Christ. Wala nang kwenta. Wala na kwenta yung kamatayan niya. Ano ngayon ang kabutihan, Pastor? Ibig ba sabihin, hindi na tayo gumawa ng mabuti? Ang kaligtasan ay napapatunayan sa mabuting gawa. Ang good works ay resulta ng salvation. Amen? At kaya ka nagbago. Okay, magandang example kasi sabi nila, if you wanted to change the actions of a man, change his belief. Does it make sense ba? Halimbawa, para sa isang Muslim, okay lang sa kanya na magdoble ang asawa. Hanggang ang isang tao ay nanatiling Muslim, hindi mo siya pwedeng pigilan sa pag-aasawa ng more than isa. Pero kapag ang isang Muslim ay nagkaroon ng paniniwala kay Christ, at sabi ni Christ, titigan mo lang ang isang tao na may kahalayan, nangangalunya ka na, then, by changing his faith, he will change his actions. Nasasundan ba? Okay? So the production of faith is the very center of the target at which you aim. Napanood ko uli yung ewan ko kung nakapanood na kayo ng Left Behind. I highly recommend naman mapanood nyo ang movie na Left Behind. Iniisip ko nga minsan na mag-movie na lang tayo dito, yung Left Behind. Napakaraming truth na nasa movie na yon kasi ang nakakalungkot doon sa movie na yon, yung pastor na iwan sa rapture. Hallelujah. Tinatanong siya ng anak ni sino nga ito? Nicolas Cage. Tinatanong siya, bakit ka naiwan? Kasi sabi niya, it is not enough to preach. It is necessary for you to believe. Yun naman pala, yung pastor nagpipreach, ligtas yung pinapangaralan niya. Siya hindi ligtas kasi hindi naman siya naniniwala doon sa pinipreach niya. At the end of the movie,
Chloe na nakaland yung eroplano na pinapilot ni Nicolas Cage. Tapos sabi ng isa, probably it is the end of the world. Sabi ng anak ni Nicolas Cage na si Chloe, sabi niya, no, it is not, because it is just the beginning of my faith. Pero sa totoo lang, yung mga ayaw maglingkod sa Lord ngayon, may chance pa silang maglingkod during tribulation na lang. Maiwan ka sa rapture, then ayaw mo maglingkod ngayon, ayaw mo mag-soul winning ngayon, may chance ka pa sa tribulation. Okay? Pang-lima, pinaka-importante or isa sa mga importante is unfeigned repentance of sin. Unfeigned is hindi hipokrito, kundi sincere, hindi pakunyari. May mga tao ang kanilang repentance ay hindi sincere. Halimbawa na lang. Hindi pakitang tao. Kabaliktaran po ito ng hypocrite ng unfeigned. Sincere ang ibig sabihin. Kabaliktaran na ito ang unfeigned. Kabaliktaran. Kumbaga, unfeigned is not hypocrite but sincere. Sincere. Okay? Halimbawa na lang. Antonym yung ano. May mga tao kasi nagsisisi. Halimbawa, medyo naligaw ng ibang pinto. Nagsisi daw. Bakit? Nahuli. Hindi yun unfeigned repentance. Hindi yun sincere repentance. Yung talagang nagbago. Tumigil lang kasi sa nahuli. Ang sincere pag-repent is hindi nahuli pero tumigil. Huminto. Yung sincere talaga. Saka nag-mourn pag nag-repent. Ha? Nag-mourn pag Nag-mourn, nag-repent. Kasi napasan natin yung emotions nila. Okay? So, repentance is a change of mind. Pero hindi lang nagbago yung isip, kundi you no longer think the way you used to be based on your logics and according to the word. Na pag nahuli ka nga, saka ka magbago. Pero pag hindi, tuloy mo lang. Sasabihin pa, judge me if you can. Okay, so you change your actions because you hurt God. Ang tunay na nagsisisi, tinigilan yung kanyang masamang gawa kasi sinasaktan niya ang damdamin ng Diyos. Sabi ni Joseph, pinagkatiwalaan ako ng asawa mo maliban sa iyo at ayaw kong magkasala sa harapan ng Diyos. Amen? Okay. Practical ways of soul winning. Una, be a servant to all. Pwede kaya ito? Ha? Nangyayari ka sa atin? Sabi ni Matthew chapter 20 verse 28, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give His life a ransom for many. Isa sa mga batayan ko sa paglilingkod or principles ko sa paglilingkod is Matthew chapter 20 verse 28. As the Son of Man comes not to be served but to serve, ganyan din ang aking prinsipyo. Sinisikap ko na naparito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. No offense, hindi sa pagkukumpara, may mga lingkod ng Diyos na may tagadala pa ng bag, may tagalaba, may tagaluto, na pwede naman silang gumawa noon. Taga-suot pa ng Amerikana. May taga-suot pa ng Amerikana. Okay? Sabi pa ng John chapter 13 verse 14 and 15, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Hindi lang paghuhugas ng paa, dahil hindi naman uso sa atin ngayon ang paghuhugas ng paa. Ang gusto sabihin ng Lord, kung ako master nyo at teacher naglingkod sa inyo, gawin nyo ang ipinapakita ko sa inyo.
sila yung pinaglilingkuran. Amen? Maintindihan ko kung, no offense ha, wala akong tinutukoy. Maintindihan ko kung hindi makapagluto. Naintindihan ko kung hindi makapaghugas. Meron na kung paano kung Pero kung hindi ka na nakapagluto, hindi ka na naghugas, magaling magbalot. ginawa siya. Hindi, isa rin naman kasi. Mayroon pa ano ba? Mayroon pa namang ano? Kagaya nung ano, mahalatang nyo na tuloy. Kagaya noong nagpadala si Sister Cathy ng t-shirt sa mga mangyan, parang gusto niya na, siya din meron. Parang kung ano yung meron yung mga kwan, siya din meron. Minsan nung nasa El Shaddai kami, mayroong instruction si Brother Mike na magdala ng 3 kilong bigas, tapos mga dilata, para ipamigay sa mga dukha. Sa dami ng nagdala, milyon ba naman ang dumadala sa El Shaddai, sa dami ng nagdala, tambak yung mga bigas at dilata doon. So minsan, dumating yung time na ang mga pastor o mga preacher pwedeng mag-uwi. Sa isip-isip ko na, hindi na nga ako nagdala, mag-uwi pa ako. Ay, oo, dala ng gabi. Mas gustuhin ko bang magbigay kaysa tumanggap. Napag-aralan na natin yan. Okay? So we should behave as a servant. Kaysa naman, mga mananampalataya daw tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi tayo makapaglingkod sa kapwa natin. Sabi ni Paul, I am a free man, I am not slave to anybody, I am not a bond servant, pero I am a servant to everybody. At hindi sa pagyayabang, sinisikap kong isang buhayan. Na, si Sister Rica mismo na nagsabi na ginagawa pang kargador, ginagawa pang driver, so what? Nag-workout na ako, maglilipat pa kaya ng bahay. Nakakarayan ka. Natatarayan pa, So, be careful to please them as a servant to his master. So bilang mga lingkod ng Diyos, we act as a servant na piniplease natin ang ating mga kapwa as we please our master. Parang nagbibihip tayo na sila yung amo natin. Hindi lahat ng Kristiyano ganyan. Mayroon pupunta lang ng church na marunong naman maghugas, hindi pa nakapaghugas. Parang feeling nila bisita lang sila sa church, ilang taon na. Mga simpleng bagay na ganyan ba? Na hindi mo naman dapat ikahiya kung maghugas ka. Bakit? Ikahiya mo ba ang naghuhugas ka? Kakaya mo bang naglinis ka ng toilet? Ginagawa mo para sa word God? Sabi ko ni Paul, I became a servant to all. Amen? Okay, so Paul acted in many cases as if he had no privileges. Kasi servant na nga siya eh. Privilege ni Paul na magpahinga. Privilege niya na huminlay ng maayos. Privilege niya na makapag-isa. Pero hindi niya ginamit yung mga privilege na yun kasi sabi niya, I became a servant to all. Amen? He made himself a servant that they might be made free. Amen? Nasusundan niyo po ba yan? Isa pa, that he might win the more. Para makapag-akay pa ng mas marami. Pangalawa, accommodate all sorts of people. So una, serve all the people. Pangalawa, accommodate all sorts of people. Accommodate all sorts of people. O, accommodate. Kahit mataray, kahit sinarayan na, kahit pinulusupuhan ka pa, ayos lang. Okay? Sabi niya, to the Jews, he became as a Jew. Though he looked on the ceremonial law as a yoke taken off by Christ, yet in many instances, he submitted to it that he might work upon the Jews. Halimbawa na lang, isa sa mga bagay na pinagtalunan ng mga Hintil at mga Hudyo ay yung pagtutuli. Walang bastusan ha.
Kaya sabi ng mga Hudyo, kailangan magpatuloy kayo kasi covenant ito ng God at saka kay Abraham. Kung hindi kayo magpatuloy, hindi kayo maligtas. Sabi ni Paul, kung puro na lang pagpatutuloy, paano yung sukot? Hindi ligtas. Ang sagway. Pero para kay Paul, hindi na kailangan magpatuloy ka pa para ka lang maligtas. Kasi baliwala naman yan kung tuloy ka o hindi as long na you believe in Christ. Pero para mapakisamahan niya ang mga Hudyo, hindi niya binaliwala yung pananaw ng Hudyo. Nirespeto niya yun. No, halimbawa na lang. May mga... Ha? Ha? Lahat ng Jewish today. Maliit pa lang, tinutuloy. Sinusunod nila yung yung covenant ng Lord kay Abraham na tuliin. Si Abraham nga, at saka si Ismael, sabay na tinuli. Pero ang mga kwento doon is yung mga seremonyas pa ng mga Hudyo. Ang dami kayong seremonyas sa mga Hudyo. Ito na, practical na application. Although ang mga born again, hindi tayo naniniwala sa images, pero kung ang banat mo naman lagi sa Katoliko, ano ba kaya ang dami-dami yung Diyos-Diyosan, hindi mo sila mawiwin. Yes. Example pa. Ang mga Katoliko talagang tinitingala sila ng gusto, nila ng gusto ang Santo Papa. Pagbabanatan mo ang Santo Papa, huwag kang mag-expect na hindi mo maakay ang Katoliko sa born again. Nasusunod ba? Yan ang gustong sabihin niya. Okay, isa pa? Or remove their prejudice. Okay, prevail with them to hear the gospel. Kumbaga, pinagtityagaan niya para lang magkaroon ng pagkakataon na makapangaral siya ng mabuting balita. Gets ba? Okay? And win them over to Christ. Ano kung Hudyo? Ano kung Muslim? Halimbawa na lang, tayong mga Pinoy, ayaw natin ng discrimination, pero tayo naman yung mahilig mag-discriminate. Pag nalaman natin itim, ayaw na natin. Pag alam natin Muslim, ayaw na natin. Paano natin mawin ang Muslim kung inaayawan natin, hindi natin pinakisalamuhaan ang mga Muslim? Okay? Unlike us, we easily discriminate. Isa pa, to those without the law, as without the law. Kasi ang mga Hudyo, may under na sila sa law ng Mosaic law. Pero ang mga hindi sila under sa law. Pero sabi doon, to the Gentiles, whether converted to the Christian faith or not, in innocent things, he could comply with people's usages of humors for their advantage. Na halimbawa, meron kang kaibigan na hindi Kristiyano, although minsan medyo green sila magbiro or nagmumura sila minsan, pero huwag mo silang i-condemn. Hanggat hindi ka nagkasala, pakisamahan mo sila. Ayoko nga dyan. Laging nagmumura. Sino magtuturo sa kanila? Inayawan mo na. Nasusunod? Mga lasinggo naman yan. Iyan mo sila, pupunta naman sila ng impyerno. Hindi nga sila naakay. Pero may mga taong ganyan. Mga self-righteous baga. Sila yung ligtas na kami. Sila lang yung ligtas, walang naakay. Kaya kung sino pa yung mahilig mag-criticize, sila pa yung walang akay. Wala kasi pinapatamaan na. Pacheck nga yan. Dito sa church na ito, sino na na-invite mo, na-akay mo? Si Beng, na-akay niya si Maricel. At least man lang ba? Kahit isang kaluluwa man lang, mayroon tayong naiharap sa Lord. Meron ko ulit dyan tayo. Amigo, tatawa. Ako, hindi ko sinasabing yung mga na-invite ko nag-stay, pero hindi ko rin masabi na wala akong na-invite dito. Si Mike nung namatay ang asawa, ginawa ko na lahat. Para lang makapunta ng church. Okay? May mga kasama ako sa church sa trabaho na nakarating dito, pero hindi nag-stay. May kasama ako sa fraternity. Ewan ko, wala si Otol ngayon. Pero
hindi enough reason yun na titigil tayo. Kasi kung if we could just simply give up now, then nothing will happen. Okay? He would reason with the philosophers in their own way. Kahit mga pilosopo nga, pinakisamahan ni Paul eh. Hindi sa pagyayabang ako, no? Ako yung tao na pwede mo akong ihalo sa lahat ng klase ng tao. Nasusundan niyo ba? Hindi ako namimili ng tao. Hindi naman sa pag-angat ng sarili ko. Never kong tinaas ang sarili ko sa inyo. Yes. Amen? Okay? And as the converted Gentiles, he behaved among them as one that was not under the bondage of the Jewish laws. Klaro ba ito? Okay? So he would transgress no laws of Christ to please or humor any man, but he would accommodate himself to all men where he might do it lawfully to gain some. Kahit hindi lahat, kahit ilan man lang, para maakay niya. This is Paul, ano? Okay? He accommodated himself as much as he innocently might to their prejudice and ways of thinking. Ang kultura ng mga African tao, pagka-pastor talagang tinitingala ka. Nasusunod ba ang punto ko? Nagkukulat sila pag nalaman nilang pastor ako at hindi ako nagbibehave as I am a pastor. Kasi sa kanila, pagka sinabing pastor ka, bawal ka nang magbiro. Parang hindi ka pwedeng makikitawa sa kanila. Tinitingala ka ng tao. Hindi mo ma-accommodate ang lahat ng klase ng tao kung iaangat mo ang sarili mo. Si Saul, ginawa niya lahat. Kimahudyo yan, unbelievers yan, kipilosopo yan, kimakasalanan yan, pinakisamahan lahat ni Paul. Okay? Doing good was the study and business of his life. Bakit? Kasi in the end, okay, bago pa yung isa pa, to the weak, he became as weak that he might gain the weak. Ang problema kasi natin minsan sa mga mahihina, okay? He was willing to make the best of them. He did not despise nor judge them, but became as one of them. May mga tao nga na porkit ando doon na yung kanilang pagkakilala sa Diyos, ang bilis nilang parang iangat na yung sarili. Hindi ko marunong mag-ano yan walang personalan na. Kapag may mga taong nagtatights na, ayan si hindi pa marunong mag-tights yun Ay, hindi answered prayer yun Mga ganang attitude ba? Hindi maabot ng faith nila, parang initsapwera agad. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko maitago na minsan na parang naano ako ba, na-frustrate ako kapag tinitingnan ko yung mga pangyayari sa church na how I wish na mag-commit yung mga tao sa Lord. Hindi yung umaraw lang ng konti, wala na sa church. Pero hindi natin sila pwedeng i-judge, hindi natin sila i-condemn kasi yun yung kahinaan nila. Nagkataon lang na yun kahinaan nila, iba yung atin. Okay? So, he forbore to use his liberty for their sake and was careful to lay no stumbling block in their way. Kasi kung hindi ka mag-ingat doon sa mga mahihina, ikaw pa ang katitisuran. Dapat sa'yo tinatagyan ng behave. Ayan ang sabi ng Biblia, malupit. Kung ikaw daw sanay na pagkakasala, mainam pang talian ka ng iling ng bato at itapon ka sa dagat. So, wherever through the weakness of their understanding or the strength of their prejudice were likely to fall into sin or fall off the gospel into hidden idolatry, through his use of his liberty, he refrained himself. Halimbawa na lang dyan. Ito na lang yung sinasabi ko na, although hindi ako natutuwa sa maraming members ng church, hindi ko pwedeng sasabihin sa lahat, ano ba naman kayo? Mag-commit na kayo sa Lord? Hindi ko pwedeng sabihin sa ganyang approach. Alam, mawawalan ng dadala sa blood most time. Nakakukuha nyo? Okay? So, he denied himself
himself for their sakes, that he might gradually become a part into their affections and gain their souls. Yun ba? May mga privileges ka, may mga nauukol sa'yo, pero dahil nakikisalamuha ka sa kanila, tiniis mo ang mga bagay para sa'yo. At least, masabi nila na kaisan natin ito. Hindi ka kakaiba sa kanila. Okay? Itong malupit pangatlo. Paul said, he became all things to all people. Hindi ko ito ma-explain sa inyo ng gusto, pero sa kahit papaanong paraan, ewan ko kung alam niyo yung kanta ng Bon Jovi na I'll Be There For You. Gusto ko lang i-quote yung kanta na yun. Although wordly, sabi doon sa kanta, when you breathe, I want to be the air for you. I'll be the water when you get thirsty. When you get drunk, I'll be the wine. And that is a perfect example na sabi ni Paul, I became all things to all people. Pastor, nangangailangan ng pera, inutangan kami. Na dapat gumamit ka ng wisdom dyan. Amen? Tingnan natin ang motivation ni Paul. Patapos na tayo. This I do for the gospel's sake, and that I may be partaker thereof with you. Ginagawa ni Paul ang lahat ng ito para sa gospel, para makaakay ng kaluluwa. Kung hindi ganito ang pananaw mo, hindi mo po pwedeng gawin ang mga bagay na maging servant ka sa lahat ng tao, mag-accommodate ka ng lahat ng tao, and you become all things for all people. Pero sabi ni Paul, this I do for the gospel's sake. For the honor of Christ. Napapupurihan ng Panginoon kapag maraming kabutihan ginawa ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod, at for the salvation of souls. Hindi mo ma-appreciate na mayroon kang kaluluwa na naliligtas, pero pagdating mo sa langit at marami kang naakay, magyapusan sa iyo lahat pa ngayon. Salamat at pinagtyagaan, kinulit mo ako, kaya ako'y nakakilala sa katotohanan at naligtas. Amen? A heart warm with zeal for God and breathing after the salvation of men will not plead and insist upon their rights and privileges. Tagalogin ko pa ba? Ano daw? A heart warm with zeal for God, mainit na mainit ka para sa Diyos, ang nagbigay ng inspiration sa paghinga mo ay magkaroon ng kaligtasan ng karamihan, hindi mo i-insist, hindi mo igigiit, hindi mo ipagsiksikan yung mga sarili mong privilege. Kaya sabi ni Paul, I became all things, I became a servant to all. Challenge! Are you winning souls? hanggat hindi pa sila naging born again, hanggat hindi sila nagkaroon ng personal relationship sa Lord, hanggat hindi nagsisisi ang tao, hindi pa rin natin sila nawiwin. Kahit tumaatin pa sila ng church, it's not a guarantee that they are being won into the kingdom of God. Can you be a servant to all people to win them for Christ? Mahirap ata yan. Walang nakapag-amen na. Willing ka bang gawin lahat para paglikuran ng kapwa? For the sake, for the hope na sila'y maakay mo para sa Lord? Can you accommodate all people? Pastor, bakit may sinabihan ka? Mas gustuhin mo pang hindi nadadalo. May sinasabi ang Biblia, after the first or second admonition, reject a divisive man. Dapat maging balanse ka. Pero hindi yan nangangahulugan na hindi ko in-accommodate. Sa dinami-dami ng taong dumadalo dito, you have no idea how do I accommodate them. Yes, we know that. Okay? Can you be all things for all people for the sake of the gospel and their salvation? Na kahit minsan, alam mo na hindi magbayad ng utang, pero
para sa Lord? Hindi mo na sinabing, oh, ito pa utang, bigay ko na sa'yo. Conclusion, sabi ng Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Proverbs 11:30. Kaya ka nagiging wise kasi ginawa mo ang pinakamabuting bagay na pwede mong gawin habang ikaw ay nabubuhay. Amen? Let us pray. Lord God, hindi po lingid sa inyong kaalaman ang aming pong desire na makapag-akay ng kaluluwa. Hayaan niyo po, Lord, na kagaya ni Peter, Panginoon, after na magdamag siya ng huli ng isda, walang nahuli. Pero noong sinabi mong ihulog ang lambat, hindi po siya nag-atubili, hindi tumugon or sumunod. Hindi po siya nagda-doubt, hindi siya nagko-question, Panginoon. But he just simply laid his nets, O God. Sa mahabang panahon, Panginoon, na wala po kaming nahuhuling kaluluwa. Sa sandaling ito, Lord, after hearing your word, we pray, Lord, that as we lay our nets, Panginoon, marami po kaming kaluluwang maakay sa iyong kapag-ahari. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga taong nakapaligid sa amin, aming mga mahal sa buhay, aming mga employer, Panginoon. Sila man ay may kaluluwa na dapat din pong maligtas. Turuan niyo po kami, O Lord, at ilagay niyo po sa aming puso ang compassion, ang burden para sa kanila. Na hindi kami magkaroon ng tunay na kapahingahan, O Lord God, hanggat wala kaming nagagawa para makapag-akay ng kaluluwa. With the simple things that we do every day, Panginoon, dalangin po namin na samahan niyo po ito para matouch po namin ang puso ng mga taong nakakasalamuhan namin or nakakasama namin. Naangkin po namin, Lord, na ikaw din po ang humipo na kanilang mga puso para hindi po nila makayanang tangihan ng iyong panawagan. Let your word be a fire upon their bones, upon their hearts, O God, na hanggat hindi sila tumugon sa iyong panawagan, restless po sila sa kanilang buong buhay. Hanggat hindi sila nakatugon sa iyong paghahari, nakapasok sa iyong paghahari, Panginoon, masabi po nila walang silbi, walang kabuluhan, walang kulay ang kanilang mga buhay. At pinag-pray po namin, Lord, lahat ng members ng congregation na ipinagkatiwala mo sa amin, that all of them will not perish, kundi lahat sila maging born again, magkaroon ng deep relationship sa iyo, Panginoon. At sa bawat pagkakamali namin ay natuto kaming mag-repent dahil nasusugatan po namin ang iyong damdamin. Naasahan po namin, Lord, na sa amin po mga efforts kami iyong sasamahan. Truly indeed, Lord, the harvest is plenty, but the laborers are few. Sa aming pagtugon, samahan niyo po kami, Panginoon, at pagkalooban mo kami ng masaganang ano. Because these things are impossible to men, but all things are possible to you, God. Kayo po namin hinahabilin ang aming taos-pusong pagtitiwala na kami po ay magtatagumpay at makapag-akay ng kaluluwa. In Jesus' name. Amen.